Hi guys, this is June from Pinoy Tech Tutorials. Pumasok na ba sa isip nyo kung magkano kaya ang ginagastos na kuryente ng ating piso Wi-Fi vending machine, lalo na't kung tumatakbo ito ng 24/7? Well, sa video ito, yan ang pag-uusapan natin. Kung ikaw ay isang piso Wi-Fi vending machine owner or interesado ka lang mag-DIY ng iyong sariling piso Wi-Fi, consider subscribing sa channel natin dahil marami pa kaming ilalabas ng mga piso Wi-Fi tutorials dito when it comes to building and also troubleshooting. So makakatulong to sa inyong piso Wi-Fi business. At sa experiment na to, gagamit tayo ng watt meter. Ito yung gagamitin natin para tingnan natin kung magkano yung konsumo ng isang piso Wi-Fi vending machine. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano magkwenta ng monthly consumption ng ating piso Wi-Fi vending machine. So without further ado, let's get into it. This is our setup from Beginner's Guide Part 1. Kung hindi mo pa sir napapanood yung Beginner's Guide Part 1, you can check it out. Itong mga wiring na ito ay detailed dun sa tutorial na yon. You can watch it on our channel. Nilipat ko lang yung ating mga power supply. Yan na yung mga power supply natin nandyan. So ang topic nga natin ngayon is magkano kaya yung kinukonsumong kuryente ng ating system. So yan ang i-discuss ko sa inyo ngayon. So for testing, ang gagamitin natin ay itong ating watt meter to check magkano yung kinukonsumong kuryente ng ating piso Wi-Fi para masagot natin once and for all kasi ang daming nagtatanong nito magkano ba yung konsumo ng kuryente ng piso Wi-Fi. So sa video ito, makikita nyo. Ito yung setup natin. Discuss ko muna para maintindihan nyo. Okay, so ito yung extension cord natin. So lahat ng ating power adapter ay isasaksak natin dito. So yung ating power adapter for Raspberry Pi, yung ating power adapter for router, power adapter for 12 volt. Lahat yan isasaksak natin dito para sama-sama sila sa isang extension cable. Tapos, isasaksak natin itong pang extension cable dito sa ating watt meter para makita natin kung magkano talaga ang kinukonsumong kuryente ng ating piso Wi-Fi. Okay? So, let's start. Okay, so as you can see, 0 watts to kasi wala pa namang load dyan. Sasaksak ko na rin to ditong ating extension cord. Okay, so walang konsumo kasi wala pa nakasaksak sa ating extension cord ng mga power supply. Ito po yung power supply na ginagamit ko for my Raspberry Pi. Let's plug it in. Saksak ko yung router. Saksak ko yung 12 volt power supply ng coin slot. So, ito po pala ang konsumo ng ating piso Wi-Fi, no? 6.7, 6.5, hanggang 7 watt. Yun lang po pala ang konsumo na ng ating buong system. Ngayon, ang gagawin po natin, tingnan natin kung magkano yung konsumo ng piso Wi-Fi na running 24/7 at 7 watt in 30 days. Okay? So, let's go to our computer. Let's check kung magkano yung magiging bill ng kuryente nyo. Okay mga sir, so open your Google Chrome and then here, naka-bookmark na sa akin yung calculator. Online calculator yung gagamitin natin para mas accurate. Ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. So I will click on my electricity bill calculator. Ito yung calculator na ginagamit ko. So this is the electricity bill calculator. Under select country, select Philippines. Under ng typical appliance, wag na po kayong mag-select dito. And then yung power consumption natin. So ang power consumption po natin ay 7 watts. And then yung hours used per day. Ilang oras po ba natin ginagamit yung ating piso Wi-Fi? So we're using it for 24 hours. And yung kilowatt hour cost, magkano daw po yung per kilowatt hour sa lugar nyo? So dito po sa amin 12 pesos per hour sa pagkakaalam ko. I'll just leave it 12 pesos. Ano po? Then I will click on calculate. Okay. So as you can see, ang electricity cost natin per day is 2 pesos. And yung electricity cost natin per month is 61 pesos. At yung electricity cost natin per year is 736 pesos. So ito yung maganda diyan eh. Ito yung hinahanap natin, yung monthly consumption natin. So we are at 61 pesos po pala monthly. Okay, so napaka tipid po pala ng ating piso Wi-Fi na kumukonsumo lamang siya ng 61 pesos monthly. And also, yung electricity cost niya per day, 2 pesos. Kung halimbawa talagang walang gumamit ng piso Wi-Fi mo at maghulog lang sa 5 piso isang araw, hindi ka pa rin talo sir sa kuryente, di ba? Wala po katalo-talo kasi 2 piso. Siguro naman meron kang at least may bata dyan na maghuhulog sa iyo na kahit 5 piso isang araw. Hindi po kayo matatalo dito. Napakatipid po ng ating piso Wi-Fi vending machine.
Okay guys, so yun yung ating calculation ng ating Piso Wi-Fi vending machine na nagra-run ng 24/7. Napakamura pala ng ating Piso Wi-Fi vending machine. At hindi tayo basta-basta malulugi pagdating sa kuryente, no? So shoutout lang natin yung mga subscriber nating talaga namang suking-sukay natin, ano? Nahin natin si Bukidnon PTC. Basahin natin yung comment niya. Ayos sir, kaka-upload mo lang, naka-view na agad ako kasi naka-notify ka sa subscription ko. Malinaw pa sa sikat ng araw yung tutorial mo. Waiting na lang ako magbenta ka ng parts. Salamat sa tutorial mo. Pa-shoutout naman sa next video. Okay, so shoutout sa iyo sir Bukidnon PTC. Next si Sir Edmond Mercado. Sir, sana makapag-upload ka ng kung paano gumawa ng wireless coin slot. Okay, so regarding sa wireless coin slot, kasi ang dami rin nagko-comment nito. Gagawa po tayo ng tutorial ng wireless coin slot. Ang problema ko kasi is wala akong pyesa ngayon kasi naka-lockdown pa tayo. Hindi ako nakapag-stock ng pyesa noon. Pero huwag kayong mag-alala, gagawa tayo niyan kasi actually yan is a big part of Adopi Soft version 4. Yan yung upgrade na kailangan nating mahabol kasi unang-una po, libre po yung sub-vendo. Hindi po kayo kailangan magbayad uli kay Ado. So kung may existing machine kayo, papalawak nyo yung abot ng inyong mga Wi-Fi vendo na hindi na kailangan pumunta ng mga tao papunta sa inyong main vendo. Yun po ang aganda ng wireless coin slot. Huwag kayong mag-alala sir, after the COVID-19 lockdown, gagawa agad tayo niyan. Wala lang akong orderan ngayon kasi lockdown din eh. Next is yung isa pa natin suki, si Sir Edwin Redondo. Sir, spammer ka ng comments ha. Joke lang. Hindi, lagi nagko-comment yan si Sir Edmond Redondo. Para sa akin, number 1 ka sa pagtuturo. Lagi ako sa channel mo, you're the best. Mga kasama, hikayatin nyo, mga kaibigan nyo, marami silang matututunan dito. He's a gift to us. Thank you so much, Sir Edwin Redondo. Actually, sir, hindi ako sadya nagtuturo kayo. So, ang problema, hindi naman ako yumayaman. Ang dami kong ang alam, pero hindi naman ako yumayaman. Baka sakali kung i-share ko yung knowledge ko, baka naman yayaman tayo, no? Joke lang. Lagi po tayo magtuturo dito sa channel na to. Detalyado para sa mga talagang mga baguhan. Kasi medyo mahirap po talagang i-grasp yung information pagdating sa electronics. Lalo na't wala kayong ka-XP experience. Kaya as much as possible, ginagawa ko po ito simple at saka detalyado talaga para sa inyo. Next, Sir Francis Canar. My God, sir, ito na talaga yon, lupit at bangis. Ito dapat ang tutorial na nagkakaroon ng libu-libong subscriber. Sana nga, no? Sana magkatotoo, Sir Francis Canar, na magkaroon tayo libu-libong subscriber. Darating tayo dyan siguro. Tulungan nyo lang ako mag-share. Kasi para sa inyo naman to eh. Para sa mga gustong matuto. Tulungan natin sila. Maraming salamat, sir. Next is si Sir Marvin Gaye. Sabi niya dito ay, pa-shoutout din ako sa next video mo, sir. Sana wag maningil ng mahal yung mga technician. Siya kasi, ang problema niya kasi, nagpapapalit lang siya ng SSID ng kanyang Piso Wi-Fi. Sinisingil siya ng 1,000 pesos. Ganon kalaki yung sinisingil sa kanya. Tinuro ko lang sa kanya kung paano gawin. Hindi ko alam kung nagawa niya. Hindi pa siya nag-feedback sa akin. At saka yun ang kagandahan dito. Pag nanonood kayo dito sa channel ko, marami talaga kayong matututunan. Kasi actually, sir, itong Piso Wi-Fi, ito talaga yung linya ko. Ako po ay isang dekada na po sa PisoNet business. Nagtrabaho din po ako sa call center, catering Verizon ng Amerika. So, kung napapansin nyo po, ay kabisado ko yung mga router. Kasi po, yung po ang trabaho ko dati sa call center, actually. Kaya, yung knowledge ko po na nakuha ko po sa call center through the years, napakaganda po. At ngayon po ay sineshare ko po sa inyong lahat. Next po ay si Sir Migs TV. Hi Sir June, super informative ng iyong video. Mas makakatipid ako dito. More power sir, salamat, pa-shoutout, thanks. Shoutout sa iyo Sir Migs TV. Ito ay isa maganda. Si Yamwas TV. Shoutout natin si Sir. Alam niyo kung bakit? Si Sir ay mamimigay ng Piso Wi-Fi vending machine sa channel niya. Kaya kayong mga subscriber ko, pumunta kayo sa channel ni Sir Yamwas TV. Kasi may paraffle siya doon. Pagka daw umabot ng 1,000 subscriber yung channel niya, iraraffle niya yung kanyang Piso Wi-Fi vending machine. Sabi ko lang sa kanya, nag-comment ako doon na, Sir, papupuntahin ko dito yung mga subscriber ko, pero be fair po sa raffle. So, try nyo din. Punta kayo sa channel niya na may bigay siya ng Piso Wi-Fi vending machine. Brand new. Okay? So, good yon. Wala mawawala sa inyo. Punta lang kayo doon. Manood tayo kay Sir Yamwas TV. Ay, sa'yo, Sir. Shoutout sa'yo. Isa pa ay si Sir Rambo ng Pinas TV. Ito si Sir, Piso Wi-Fi content din siya. And lagi din siya nanonood sa atin. Nag-comment sa atin, no? Ang sabi niya dito, galing sir. Wow, video po sir. More power and thanks talaga. Sharing is caring. So, si Sir ay isang YouTube creator din. And ang kanyang niche is also the Piso Wi-Fi. So, pwede kayong pumunta sa channel niya at manood ng kanyang mga video about Piso Wi-Fi. Hi sa iyo Sir, Rambo ng Pinas TV. Hello po.
si Sir Ranzo Rivera. Thank you sir, dahil sa mga video mo lalo akong na-motivate mag-build ng piso wifi bendo bilang baguhan. Okay, so ito yung ang dami nating mga manonood na newbie, yung talagang mga hindi marurunong. Pero as you can see, they are gaining confidence to build their own piso wifi. Yun po yung maganda dito sa channel natin. Next, itong si Sir SRSJ Basketball. Tapos sabi niya, thank you sir, kahit wala akong alam sa electronics, pero ngayon gusto ko nang magsulda. So siguro napanood niyo yung video natin about sa ating LED lights kung saan pinakita ko yung mga soldering. Natuwa siya, gusto na daw niya magsulda kahit hindi siya marunong sa electronics. Hello, shoutout sa iyo Sir SRSJ Basketball. Si Sir Tombador, sir saludo ako sa iyo, marami akong vlog na na-subscribe. Ikaw talaga ang naintindihan ko, maliwanag po, matipid sa gastos. Maraming salamat sir. Okay, so si Sir Tombador siguro napanood niya yung ating wiring. Kasi sobrang tipid kasi nun, imbis na gagamit ka ng custom board. Magkano custom board sir? 1,000. Eh yung magkano yung wiring natin? 3 wire lang naman yung ikakabit mo sa Raspberry Pi. Tapos babayad ka ng 1,000, di ba? So yun siguro yung sinasabi niya mas matipid na build. So congrats sa iyo sir. Sana makabuild ka ng sayo sa mas matipid na paraan, no? Sir Tombador. Okay, so guys, huwag kayo mahiya mag-comment dyan, tsaka magtanong. Sagutin natin yan. Tsaka yung mga following videos, katulad nito. Pag nag-comment kayo dito, pwede kayong ma-shoutout sa next video natin, ano? Tsaka yung mga tanong nyo, keep it coming. Kung hindi man sa video, sagutin ko yan dun sa ating comment section. Hanggang dito na lang mga sir. Maraming salamat. See you on my next video. Peace out.